kami ay nagagalak dun sa linabas na desisyon ni Judge at kami ay nagpapasalamat sa Judge sa pagsuri niya at pagtingin ng mga ebidensyang inatag sa korte. Pero yung desisyon ito na hinatulan ng guilty ang 4 na pulis na pumatay dun sa ama, sa mag-amang Luis at Gabriel Luis Bonifacio, ay tinuturing namin na partial victory. Kasi sa totoo lang, yung pinal namin kaso laban dito sa mga pulis na to ay murder, hindi homicide. Kasi pinagplanuhan, ibig sabihin may premeditated yung nangyari, at saka may treachery, use of superior force na mga qualifying circumstances para maging murder yung kaso. Tatandaan nyo na napakaraming tama ng bala ng baril yung mag-ama. Kaya talagang ginamit ng habang nagmamakawa si Gabriel na wag patayin yung tatay niya. Bali, yan. Kaya namin sinasabing partial victory lang to. Kasi meron pa kami nakapending na petition sa Supreme Court para reviewin yung desisyon ng court ombudsman na homicide lang yung ipal na kaso at saka yung 4 lang ang kasuhan, hindi sinama yung mga superior officer na nagplano, nagbigay ng briefing at nanguna dun sa operation para patayin yung mag-ama. Bali yun lang. Kaya hindi pa rin kami titigil para makamit yung ganap na hustisya para dun sa magamang Bonifacio. Sir, yung binanggit po na monetary na compensation, do you think it's enough o kulang? Tingin namin kulang yan eh. Kasi 8 taong hinabol ng mag-ina. Para kami mismo yung kumalap ng ebidensya eh. Kasi yung mga pulis, hindi naman nagsagawa ng investigasyon eh. Hindi nga sila nag-autopsy. Tinanong muna yung ina, yung complainant na kung magpapile ng kaso. Kasi kung magpapile ng kaso, doon lang sila mag-autopsy. Kung sinabing hindi na sila nag-autopsy. Kaya kami mismo, yung kamag-anak, yung complainant, at saka yung mga kaibigan, ang nangalap ng ebidensya para isampa yung kaso. Sir, ano po magiging effect po? Halimbawa po, ginanant ng Supreme Court yung motion nyo for the certiorari dun sa Ombudsman Resolution. Ano pong mangyayari dito sa case, sa conviction? Kasi ang mga nakitang ebidensya lang ni Judge, parang sapat lang para i-convict sila ng homicide eh. Baka magkaroon ulit ng hearing para i-present yung ebidensya na magka-qualify dun sa pagpatay bilang murder, bilang ng homicide. Pero pang-clarify lang po, sinabi kanina ng judge na pwede pa sila provisional liberty pending ano po yun. So ano pong inaantay? Ang hiniling ng abogado kasi, within 15 days, may ipapile sila kung ano man pleading, either a motion for reconsideration o kaya mag-appeal sa loob ng 15 days. Pending yung 15 days na yon, kung ano yung ipapile. Hiniling ng abogado na nakalabas pa rin sila, effective pa rin yung bail nila kasi nag-file sila ng bail. Kaya pwede nilang ma-enjoy yung liberty nila hanggang yung 15 days from today. Opo. Attorney, ano po ibig sabihin nito na pang-4th pa lang po ito na conviction sa 30,000 po na drug war cases po? Kasi may Kian de los Santos, Carl Arnaiz, and this is just the 4th conviction. Yun nga, doon lumalabas yung yung kung paano umiiral yung impunity dito sa ating bansa, no? Sa dami ng mga napatay dito sa drug war, hindi walang mahusay na o matinong investigation yung ginawa ng mga pulis eh. Kaya walang nakakasuhan, ayaw magbigay ng ebidensya ng mga pulis sa mga dokumento. Ayaw na lang i-release din sa Mahirap na hirap kami kumuha ng mga dokumento. Maraming lumapit dun sa rise up ng mga kamag-anak ng mga napatay. Pero wala silang makuhang dokumento mula sa mga pulis. Kaya nahihirapang mag-file at saka kumuha ng justisya. Sir, clarify lang po. So, 4 cops with 2 counts of homicide each. Each cop. Bali,
kaso ng homicide, 4 yung akusado. Kaya bawat akusado ay may 2 count ng homicide. Attorney, pangalan po ulit, sorry. Ako si Attorney Julian Oliva Jr. Julian Oliva. Sir, sorry, explain ko lang, gaano kahaba yung ina-expect natin na, kasi kanina po parang range yung binigay, pero gaano kahaba yung ina-expect natin yung prison sentence? Yun nga, may pina-apply kasi yung indeterminate sentence law eh. Yung sa merong minimum na 6 years, tsaka may maximum na 8 years yata. Ngayon, yung minimum, ginagamit yun para bigyan ng pagkakataon, mag-apply ng parole or something. Pero yung kailangan bunuin niya yung minimum 6 years. Pagkatapos ng 6 years, pwede na siya mag-apply ng executive clemency, parole. Attorney, hindi ko lang po narinig kanina ko natanong na sa inyo. Paano yung status ng mga police? Will they still be in the... Within 15 days, nasa laya pa rin sila. Habang hindi nagpapile kung ano may papile ng abogado nila. Pero after 15 days, required na dali na sila sa sa Muntinlupa.